Sa pagtagpi-tagpi ng kuha ng iba't ibang CCTV footages, may natukoy na ang binuong Special Investigation Task Group Lapid na isang person of interest sa kaso ng pagpatay kay broadcaster Percival Mabasa o Percy Lapid. The Special Investigation Task Group Percy Lapid in their ongoing follow-up investigation confirmed to have developed a person of interest in the case as a result of their collection of all available backtrack CCTV footages along the victim's routes before the incident happened. Iprinisenta ni Police Colonel Restituto Arcangel ang namumuno sa binuong Special Task Group ang mga pangyayari na humantong sa pagkakapatay kay Mabasa bago ito makapasok ng Santa Cecilia Subdivision sa Las Piñas City noong gabi na nakaraang Lunes. Sa rear camera sa sasakyan ng biktima ay nakita pa ang pagsunod sa kanya ng dalawang salarin na sakay ng isang motorsiklo hanggang sa umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Meron namang matagal nang nangyari at may sinasabay-sabayan niya dahil may nananabotahe para mang-alarma. Sa pagtatanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Eston noong September 15 patayan at dakto na iba pang krimen sa Pogo Industry, wala na rin naitalaga ng krimen sa NCR, sa Region 3 at sa Region... Isinapubliko na rin ng task group ang ilan sa mga larawan ng insidente. So this is the aerial view of the crime scene. Next. 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 Ayon kay Arcangel, sa isang CCTV camera footage malapit sa Las Piñas City Hall, nakita ang pinaniniwalaang salarin na naglalakad. That is in front of the City Hall, and we can see somebody, the guy, with a pink jacket, was the gunman. That was taken at around 8:03 in the evening. Sa harap ng City Hall yan. Samantala, sa dashcam sa sasakyan ni Mabasa ay nahagip din ang nag-aabang na rider ng motorsiklo na ginamit sa pagpatay. And then this is the dashcam taken from the vehicle of the victim. Pakipos mo, pause. Yung portion na nandun nakaupo yung driver ng motor. So makita nyo, please, your attention on the right side. This is the first lead that the investigator was able to extract from the dashcam. Ito yun yung nakaupo doon sa gilid yan. Yan yung driver ng motor. Paliwanag ni Arcangel na gawa nila makilala ang sinasabing person of interest na pinaniniwala ang salarin base sa suot nito habang nakasakay ng motorsiklo. Mismong si Interior Secretary Benhar Abalos naman ang naglabas ng larawan ng person of interest base sa kuha sa CCTV footage. Umaasa ito na sa tulong ng publiko ay makikilala na ang sinasabing salarin para mahuli at mapanagot sa krimen na ginawa. So the only other ingredient that's very essential right now is the public support. Kung tutulong ang publiko, mas matapos, mabilis natin matatapos ito. So yun ang hinihiling namin ngayon. I do hope with this person who's now identified na napakaganda na ginawa ng ating SITG kung bakit sinabi ito, yung mga markings, etc. How to piece all of this together. Importante ngayon na makita kagad ito sa mga nakakakilala nito at sana malaman ng taong ito. Umalat na ang larawan mo sa buong Pilipinas, lahat titingin sa iyo, mag-isip-isip ka na, sumurrender ka na. Nilinaw naman ni Southern Police District Director Colonel Kirby Craft wala pang maituturing na posibleng motibo sa pamamaslang. Personal grudge, yung work-related and any other posibleng motibo, pinag-aaralan pa rin po namin. So wala pa po tayong definite na
motibo sa panahon ito. Si Abalos na rin ang nagsabi na hindi makakaila na professional killer ang tumira kay Mabasa. Itong tao ito isang professional hitman. As you could see very well to the evidence. Paano siya umabol, 2 bala lang ang pusa, ulo. I mean, that's my own personal opinion about it. Pero of course, inaano namin to. The manner by which it was done. Ngayon mula sa personal na alok ni Abalos na ₱250,000 para sa impormasyon na hahandong sa ikare-resolba ng kaso, lumobo na ang pabuya sa ₱1.2 milyong at ito ay bunga ng ambagan ng mga kaibigan ni Mabasa. Sinabi ni Eston, September 15, John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.